Kahit anumang makakain, basta't pwede lang maging laman ng sikmura, pinagtsatsagaan po ng mga nasalanta. Mula pa rin sa lungsod ng Tacloban, nakatutok live si June Veneracion. June. Mike, nagkalat ngayon dito sa lungsod ng Tacloban ang mga karne ng baboy na ipinamigay umano ng may-ari ng isang storage facility. Pero eto ang problema, Mike. Ang nasabing storage facility, isang linggo nang walang kuryente. Kaya walang katiyakan ngayon kung ligtas pa bang kainin ang mga karneng nakuha ng mga residente dito. Kanya-kanyang bitbit ng mga karne ng baboy ang mga taong ito na pumasok sa isang storage facility sa Tacloban City. Ibinigay na raw na may-ari ang mga kinukuha nilang karne. Pero sa aming napansin, iba na ang kulay ng mga karne ng baboy. Isang linggo na kasing walang kuryente sa Tacloban City. Sa kabila nito, tila wala na silang pakialam. Ganito nga siguro kapag ang kalaban ay ang kalam na sikmura at pagnanais na mabuhay ang pamilya. Panay ba sa pagkain? Kung may mga umaalis, meron din namang dumarating. Ang mag-asawang ito, kadarating lang ng Palo Leyte mula sa Maynila. Mas grave ang una nilang pinuntahan para magtirik ng kandila at mag-alay ng dasal. Sa libingan na ito, 30 kamag-anak daw nila ang nakalibing. Talagang mahirap, napakahirap. Malungkot pagdating ng amin mga pag-reunion namin, napakalungkot na ilan-ilan na lang kami. Hindi rin malinaw kung magkakaroon ba ng reunion si Lola Pastora at ang kanyang pamilya. Si Lola Pastora yung matandang ibinalita namin kahapon na napilitang lisanin ng kanyang anak at mga apo. Biyanan ko, alis muna kami. Ayaw nga niya, ayaw nga niyang pahayag nga aalis kami. Pero ano magagawa ko? Sabi nga niya sa akin, baka daw ilang araw na lang siya mamamatay siya tapos aalis kami. Pero anong gagawin namin? Ako, mupay na. Kahit nga dito, pagkain, wala. Kahit tubig, nahirapan kami. Kanina, binalikan namin si Lola Pastora. Dala ang ilang makakain at tignan ang kanilang kondisyon. Nay, good morning uli! Good morning. Ito, muna bibigay namin, Nay, ha? Yan, para sa yan. Salamat. Tingnan ko yun. Taga din nagto, basta ka taga Manila. Amot ko na kumpanya. Kayo lang daw ang pag-asa niya kasi nalaman niya na kahapon nagpunta daw kayo dito. Kaya yung mga hiling daw niya na sana matupad daw. Sabi ni Lola Pastora, desisyon niya na huwag sumama sa mga umalis na mahal sa buhay. Mahina na raw siya at baka hindi nakayanin ang mahabang biyahe. Bago tumama ang bagyong Yolanda, nagka-mild stroke ang 78 taong gulang na lola. Riri ako. Ayaw daw niya sumama, gusto lang daw niya, dito lang siya. Bahala na daw siya mamatay, basta dito lang siya. Nasira ang bahay ni Lola Pastora at kanyang 81 taong gulang na asawang si Claudio dahil sa storm surge dala ng bagyo. Kaya sa isang maliit na barong-barong, nagawa sa pinagtagpi-tagping gamit lang sila ngayon nakatira. Pero ano man daw ang kanilang kondisyon, ano man ang mangyari, hindi raw nila iiwan ang isa't isa. Yan ang pangako ni Lolo kay Lola na mahigit 60 taon na niyang kasama. Makori ko bayaan. Kuwari ibang maninimang no. Labot lahakot at mga anak. Ayuda ko na. Katuwang daw niya yung mga anak. Ayaw niya umalis dito dahil sa kalagayan ng nanay namin. Kaya kahit ano nang mangyari, dito na lang daw sila. Hindi ko kung gusto nga magkahiwalay kami. Pamilya ko. Bahala na lang kung manhamon. Basta tiro kami sa pamilya. Bahala na daw anong mangyari. Basta sama-sama kami lahat. Bago kami umalis, napansin pa namin ang isang supot na mangga na binigay namin sa kanya kahapon. Yun kasi ang hiling niya sana sa mga umalis niyang mahal sa buhay. Halos hindi nabawasan ang bigay namin sa kanya. Naubos. Pila ka mangga ang nakaon kahapon? Usa. Isa lang. Kasi para hindi maubos agad eh. Para hindi mo ubos, iniisa-isa mo. Yan mo lang. Bibila pa kita mamaya. Mike, balikan ko lang yung punto tungkol dun sa mga karne ng baboy na nakukuha ng mga residente rito. Ito ay nanggaling po sa National Meat Inspection Service. Ang mga karne po na nasa isang storage facility na walang kuryente, kada araw po ay bumababa ang kalidad. Mike? Salamat sa inspirasyon, June Veneracion.